Sa susunod na balita, work from home. Nakakatulong na Sige. sa susunod ng balita, work from home. Okay. Now let's restart. Sa susunod na balita, work from home. Nakakatulong na nga ba sa ekonomiya ng bansa? Mula na ngayon makaranas ng buong mundo ang kabuang lockdown na dulot ng COVID-19, maraming kumpanya na nagpanukala ng work from home upang magpatuloy sila. Ngunit paano na nga ba ito nakatulong sa ating ekonomiya? Paano nagdala ito ng positibong resulta sa ating bansa? Nasa ating programa na yon si Ginang Jam Bernardo na nagsimulang mag-work from home mula noon nagsimula ang epidemya. Magandang umaga, Ginang Jam. Magandang umaga naman. Ano po ang iyong trabaho? Ang tawag sa akin ay isang US Real Estate Transaction Coordinator. Paano nagdala ng positibong resulta ang iyong tungkulin mo at sa ating bansa? Noong pandemic, syempre lahat ng mga negosyo, lahat ng trabaho, lahat ng kumpanya nag-slow down. Lahat nagsara, yung iba nagsara kasi syempre bawal ang face-to-face kasi syempre mahahawa ka sa COVID, di ba? Mahahawa ka sa COVID. So, good thing meron tayong tinatawag na work from home. At ako ay isa sa mga nabiyayaan ng chance na magkaroon ng trabaho sa pamamagitan ng setup na work from home. So ako ay, ang aking kliyente ay nasa ibang bansa, nasa Washington. And ang pinakamagandang na idulot nun ay kahit na nasa ibang bansa yung aking kliyente, kahit na ang kinikita ko ay nanggagaling sa ibang bansa, hindi ko pa rin nakakalimutan ang mag-file ng BIR o yung tinatawag nila na tax. So sa tingin ko yung tax na yun ay isa sa mga nakatulong sa ating bansa noong pandemya upang magkaroon tayo ng budget na makatulong sa mga iba't ibang sektor ng ating kumpanya, ng ating bansa at nakatulong sa mga sa community, sa komunidad, nakatulong sa mga frontliners, sa mga doktor at saka sa mga nag-checkpoint noon sa barangay. So I think yun yung naging positibong pamamaraan ng work from home sa ating bansa noong time ng pandemic. Sino ang makatanggap ng beneficial na impact sa ating bayan? So kanina sabi ko nga sa'yo, mga nakatanggap ay yung mga frontliner, yung mga nurses. Meron kang tita noon na nag-nurse, isang nursing noon na nakakatanggap sila ng allowance nila. Dahil sila ay nakaharap sa pandemic, sila yung nag-aasikaso ng mga nagkaroon ng sakit na pandemic. So yung mga budget na yon ay kinukuha mula sa buwis na ibinabayad ng mga tao noong pandemic. Tapos yung mga frontliner, kagaya ng mga nag-checkpoint, yung barangay, o yung tinatawag nating 4Ps. Yung 4Ps, yung mga nasa pinaka mababang sektor ng ating lipunan, like yung mga mahihirap, yung mga nawalan ng trabaho, yung mga walang pagkain, yung mga yon. So nabigyan sila ng ayuda ng DSWD sa pamamagitan ng mga tax na binabayad natin noon. Bakit sa tingin mo nagdala ng positibong resulta nito sa ating bayan? Well, I think nagdala ito ng magandang resulta kasi syempre nabigyan ng kahit na nahirapan tayo, kahit na ang dami-dami nangyari sa mundo ng pandemic, nararamdaman pa rin ng mga tao yung resilient, yung pagbalik natin sa mga tulong, yung the positivity, yung positibo na nararamdaman nila sa tuwing naaabutan sila ng tulong, sa tuwing kahit wala silang trabaho, nagkakaroon sila ng budget pang araw-araw, at saka yung mga frontliners, nabibigyan sila ng allowance nila na makabili sila ng mga pangangailangan din ng personal, like mga vitamins noon. So yung mga yon. So yung buwis din natin is ginamit natin pambili ng vitamins, pambili ng mask na pwede natin ibigay sa frontliner. So maraming talagang naging magandang dulot yun kasi nabigyan ng positive side ang mga tao kahit na pinagdadaanan natin yung ganung klaseng pandemic. Ano ang maipayo mo sa mga susunod na henerasyon upang mapatuloy nila ito? I think ang mga maipapayo ko lang is gaano man kalaki or gaano man kaliit ang pwede mong ibayad sa tax or magbayad ka ng buwis ng tama,
ay malaking tulong to sa bansa. Huwag natin iisipin na magagamitin to sa kurakot, pangungurakot, o huwag natin ilagay sa isip natin na hindi to gagamitin ng tama. Ilagay natin sa isip natin na ang buwis na ibinabayad natin ay may magandang patutunguhan na maaaring magbigay ng magandang kinabukasan sa bawat Pilipino na naghihirap. Ito yung pinaka paraan mo para makatulong sa bawat tao sa ating bansa. At sa pamamagitan nito, isipin mo na lang na kung ano ang binibigay mo sa kapwa mo, yun din ang babalik sa'yo at ibabalik sa'yo ng Diyos. Kaya maging lenient ka, maging lenient ka sa pagbabayad ng tax mo, at maliit man ito o malaki, ang pagbabayad ng buwis ay malaking tulong sa ating bansa. Maraming salamat sa isang positibyo panayam, Ginang Jam. Yes. Sana ay nagsilbing inspirasyon sa bawat isa sa ating maging mapakipanibag na mamayan ng ating bansa na maliit man o malaking paraan. At dyan po nagtapos ang ating balita. Magkita-kita po tayo muli sa bukas alas 3 sa umaga sa ating programa Balitang Tabatlog, ang tapagdala ng matatabang balita sa tahanan ng bawat Pilipino saan man sa mundo. Yes, thank you. That was nice, Nick.